Senator Lito Lapid may bagong pinirmahang batas para sa mga pamilya na apektado ng kalamidad. Ipinagdededicate ni Senador Manuel Lito Lapid ang bagong pinirming Republic Act No. 12,007 o ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters or Emergency Act sa mga pamilyang Filipino, lalo na sa mga apektado ng kalamidad. Ang batas na ito ay handog natin sa ating mga estudyante at sa kanilang mga pamilya. Bahagi po ito ng mga batas na tutulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga kalamidad, pahayag ni Lapid. Layunin ng bagong batas na magbigay ng katiyakan sa mga pamilyang Filipino na tutulungan sila ng gobyerno sa oras ng kalamidad o iba pang emergency. Para mas madali nilang ituloy ang pag-i-invest sa edukasyon ng kanilang mga anak na hindi naiistorbo ang kanilang mga obligasyon sa estudyante. Pagbabayad ng pautang. Ipinaliwanag ni Lapid. Layunin po ng batas na ito na bigyan ng kapanatagan ang mga pamilyang Pilipino na patuloy na mag-invest sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Narito po ang inyong tulungan kung sakaling mangailangan kayo dahil sa mga delubyo. Dumaraan sa ating bansa taon-taon. Ang Pilipinas ay madalas na tamaan ng mga kalamidad. Kabilang ang humigit kumulang 20 bagyo at 778 lindol bawat taon. Marami sa mga pangyayaring ito ang may matinding epekto, lalo na sa mga lugar na pinakadaling tamaan. Nagpasalamat si Senador Lapid kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso sa mabilis na pagpasa ng batas. Si Lapid, na siyang pangunahing may akda ng batas, ay nagbahagi na naranasan niya mismo ang hirap ng pagpapaaral dahil sa kahirapan, kaya't siya ang nagbigay daan sa pagpapasa ng batas na ito. Senator Lapid is seeking the floor, Mr. President. I move that he be recognized, our Kabalen. Senator Lapid is recognized and you may proceed, sir. Okay. Mahal na Pangulo at sa aking mga kagalang-galang na samahan mga senador, ating mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Unang-una po sa lahat ay nais ko pong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Suporta ipagpasa sa Senate Bill number 2797. Nagdideklara sa Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Isang malaking karangalan po ito, hindi lamang sa aming mga Kapampangan, kundi sa buong Pilipinas. Kilalanin ang yaman at kasaysayan ng ating lutuing Pilipino. Nais ko rin po magpasalamat at ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating Senate President Francis G. Escudero at sa ating Senate President Pro Tem sa ito, Jinggoy Estrada, at si Senator Majority Leader Francis Tolentino at sa Minority Leader Coco Pimentel at si Senadora Risa Ontiveros. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga kasamaan, mga senador, lalong-lalo na kasamaan nating Senador Mark Villar na buong pusong sumuporta bilang sponsor ng panukalang ito. Maraming salamat, pare. Bilang panukalang ito. Lubos na nagpapasalamat ako sa kapwa senador na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat sa tiwala at suporta upang maikatuparan ang panukalang hakbang na ito. At hindi ko rin po makakalimutan ang pasasalamat na tumulong sa mababang kapuluan ang dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, at ngayon ay Congresswoman ng 2nd District ng Pampanga na tumulong din po paano maipasa ang aking Republic Act 9999, ang Lapid Law kung tawagin. At pasasalamatan ko rin po si Congressman Janjan Lasatin ng 1st District ng Pampanga, Congresswoman Ana York ng Bondok ng 4th District ng Pampanga at si Congressman Aurelio Gonzales ng 3rd District. At nais ko rin po pasalamatan ang ating Speaker, Martin Romualdez. Kaya po, ang kasabihan po ng mga Kapampangan, lutong Kapampangan, manyaman, pagmaragul ko, kening mabilog, ayato. Kapampangan ko, pagmaragul ko. Ibig po sabihin noon, ang lutong Kapampangan masarap at pinagmamalaki sa buong mundo. At Kapampangan ko, pagmaragul ko. Mabuhay po kayong lahat. Thank you, Senator Lapid.
Kanina pa bilasa at maingay ang plenaryo at gallery. Ikaw lang pala makakapagpatahimik sa kanilang lahat, Senator Lapid. Maraming salamat. Majority Floor Leader. Majority Floor Leader.